para ma-clear din kung inosente ba siya or hindi. Kasi kung wala naman pong tinatago, dapat hindi na tayo pa, kasi bilang kabataan po, it's so unfair po para po sa aming mga kabataan. Deserve po ng lahat malaman kung ano po yung Importante dapat na malaman ng bayan natin at mga Nag-interview kami ng ilang estudyante para malaman din natin ang pulso ng mga kabataan about sa impeachment case ni BP Sara. Sa darating kasi na Lunes, mag-umpisa na ang hearing ng Congress about sa impeachment case na sinampa kay BP Sara. So ito guys, pakinggan natin ang mga sasabihin ng mga kabataan about sa impeachment case. Sir, sa tingin niyo po, kailangan ba sagutin ni Sara Duterte ang mga allegation sa kanya? para sa akin, oo. Kasi importante dapat na malaman ng bayan natin at mga tao kung ano yung mga nagagawa niya. Vice President ng Pilipinas. Wala man lang siyang maipakita, kahit man lang yung mga dumi niya, let's say, kahit wala siyang mapapakita na ginawa niya yon, ano yung use niya as a Vice President sa years of Vice Presidency here sa Pilipinas. Kung hindi niya man lang masabi na malabas ang sarili niya ng malinis, or at least masabi niya yung mga nagawa niya talaga, edi maglilive talaga siya ng bad impression pagkatapos ng kung ma-impeach man siya, which is voting ko talaga na ma-impeach siya kasi talagang hindi man lang umasenso ang Pilipinas nung time ng vice presidency niya. In all honesty, bilang kabataan na ngayon na tinawag man lang weak, sa tingin ko talaga hindi weak ang mga kabataan ngayon rin, kasi kung kayang-kaya nilang ilabas yung mga gusto nilang sabihin or voice out yung mga opinions nila tungkol sa government natin, talagang napapakita ng mga kabataan na ngayon na hindi sila weak. Na sinasabi ni Robin Padilla, weak ang kabataan ngayon. sabi niya pa, weak. Sige, yun na lang ang sasabi ko, sige. Papakita na lang namin na hindi kami weak. Yan. Stay tuned. Salamat, sir. Kailangan ba sagutin ni Sara Duterte itong mga allegation laban sa kanya? Siyempre naman, kasi po, malaking bagay po yung pera pa sa pondo po ng edukasyon po natin. Tapos, malaking po yung mga unfair po yun sa mga estudyante po na naghihirap po para maano lang po yung kanilang pangarap po. And since po secretary po siya, and since po secretary po si Sara Duterte, I Dati. think former secretary po siya, I think kailangan niya mag-hold, kailangan niya i-address yung situation yun para din sa reputation niya, and para din ma-address yung publiko na ano yung nangyari din sa funds niya, yung malaking pera niya. Ayun, bilang isang estudyante, sa tingin nyo, kailangan bang sagutin ni Sara Duterte yung mga allegation laban sa kanya? I think yes po, dapat po niya sagutin. Kasi una sa lahat, bilang isang vice-presidente po, responsibility po niya na sagutin kung ano man yung mga allegations sa kanya. Kasi bago siya tumakbo pa, para ma-clear din kung inosente ba siya or hindi. Kasi kung wala naman pong tinatago, dapat hindi na tayo pa ginagawan ng paraan para manglin lang pa ng mga, hindi naman sinasabi ko na nanglilin lang siya. Pero kasi in a sense po na if innocent naman po talaga, dapat po sagutin po siya right away. Yun. Kasigurado. Ayun, bilang isang kabataan at bilang isang estudyante nga, sa presidential election, dahil nagdeklara na si Sara Duterte, natatakbo siya bilang isang presidente. Kung itatapat sa kanya si Leni Robredo, papipiliin kita, kanino ka? Kung titingnan po natin yung records po nila and credibility, syempre pipiliin po natin si Leni. Hindi lang dahil sa pangalan, hindi dahil kung kaninong pamilya po sila lang galing, kundi dahil po sa kung ano na po yung nagawa nila para sa bansa natin. Kung titingnan po natin yung records ni Sara Duterte, meron pa po siyang mga hindi pa po nase-settle na mga problems, hindi din po siya nakikipag-cooperate po sa president po natin, which is dapat trabaho nila na maging professional. Unlike nung panahon po nung naging vice-presidente si Leni na nagtatrabaho po siya under po nung kay former President Duterte, dapat po ganun din po kay Sara. Kung ngayon nga po na vice-presidente siya, hindi niya nagagawa yung trabaho niya. What more kung president na siya? And 'di ba, hindi naman natin nakita na
napakita ba nila kung ano yung plataforma talaga nila, nagawa ba nila? Hindi. Nakita natin ngayon pa lang sa administrasyon na to. Kaya sa tingin ko dapat ibabase natin yun sa kung ano man na performance nila. Bilang isang kabataan, anong mapapayo mo sa mga kabataan din na pwede nang bumoto? First of all, syempre dapat mag-research muna tayo. Tingnan natin kung etong tao na to or kung tong public servant na to para ba sa tao yung ginagawa nila o para sa sarili. Kasi makikita naman natin yun kahit sa mga maliliit na bagay kung ano ba yung intention nila, kung para sa pera ba, kung para sa bayan. Doon natin makikita kung concerned ba talaga sila sa kung anong mangyayari sa bansa natin. Maraming salamat. Bilang isang estudyante, sa tingin mo, kailangan ba sagutin ni Sara Duterte yung mga allegation laban sa kanya? Opo, kasi deserve po ng lahat malaman kung ano po yung ginawa niya sa pera ng para sa mga estudyante. Tas ng taon bayan. Kaya kailangan niya po answerin yung mga question about yun. Okay. Kayo naman. Ano po? Hindi nga po, sabi niya, deserve ng lahat na malaman ng totoo since pera po yun ng bayan eh. So, dapat talaga malaman natin yung totoo. Hindi yung tinatago lang dahil malalagot siya. Deserve niya naman kung malalagot siya eh. It's pera ng bayan. Dapat ibigay ng tama at hindi lang itago lang para sa kanya lang. Yun na po. Ikaw. Okay. Ma'am, sa tingin niyo po bilang isang kabataan, kailangan masagot ni Sara Duterte yung mga allegation laban sa kanya? For me, yes po. Kasi bilang kabataan po, it's so unfair po para po sa aming mga kabataan na hindi niya po yun mapanagutan since umaasa rin po yung mga kabataan na magkaroon pa ng mga laptops ganun, since part of the DepEd nga po siya. And kailangan niya rin po, kung may kailangan po siyang panagutan, kailangan niyo po yun harapin since mas kawawa pong mag-suffer yung mga kabataan dahil po umaasa nga po sila. Thank you. Thank you po. Sa tingin niyo po, kailangan ba sagutin ni Sara Duterte yung mga allegation laban sa kanya? Yes po, tingin ko. Since government official siya and yung allegations bilang kahit sinong government official naman, hindi naman basta-basta ano yung allegation sa kanya eh. Parang pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero bilang may posisyon o kailangan maipaliwanag niya, madepensahan niya yung sarili niya o kaya basta ano yun, yung hindi niya lang tatalikuran basta ganun. Para accountability niya rin sa mga bumoto sa kanya, sa mga pinamumunuan niya sa bansa natin. Ganun. Ayun, thank you sir. Galing.